Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Ruben Panes, Rio Mart Gloria, Kenneth Ogis, JJ Doctor, at James Guapo. Salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay sa isip-isip ni Commander Guan, na may binabalak itong masama gayong batid nito na hindi ito bubuhayin ng ating bida sa kadahilan ng may hinanakit ito sa kanya, dahil sa ginawa nitong pagpapatay sa kanya at ito ang dahilan kaya nagkahiwalay silang magkakapatid. Sa kabilang banda naman habang kinakalaban ni Jinbao ang mga zombies ay napapalibutan na ito gayong nanghihina na ito dahil sa paggamit nito ng maraming enerhiya. Habang papalapit na ang mga zombies kay Jinbao, ay ginamit na nito ang kanyang pangalawang abilidad. Ito ay nababalutan na ng apoy na enerhiya sa buong katawan nito. At napansin nito ng ating bida, gayong nahihirapan na si Jinbao sa mga zombies at napapaligiran na ito, ngunit ginamit na ni Jinbao ang buo nitong lakas, ibinuhos na niya rito ang huli nitong atake, pumikawala ito ng malawakang atake. Sa pagkakawala nito ng malawakang atake ay batid dito ang pinsala sa lugar ng pinangyarihan, namuo dito ang malawak na apoy, nagulat si Commander Lu sa nasaksihan nito, dahil sa sobrang lakas ng ginawa nitong atake, at napamangha ito sa lawak ng pagsabog na kahit rocket cannon ay hindi ganun kalakas ang pinsalang matatamo. At dagdag pa nito na ito'y nakakatakot, buti na lang at ito'y nasa ating panig. At batid dito ang malaki ang natamong pinsala sa lugar ng pinangyarihan, bagamat bumalik ang dating anyo ni Jinbao, nanghihina ito, sa kadahilan ng binuhos na nito ang buo nitong lakas. At nagulat ang ating bida sa mga nakita nito na madaming Jin Core ang nagkalat sa paligid ni Jinbao dahil sa ginawa nitong atake. At biglang na-absorb ni Jinbao ang mga Jin Core, sa pag-absorb nito ay umangat ito sa ere, at binulutan ng parang kukon. Batid ng ating bida na baka mag-evolve ito, ngunit may maraming zombies na pumapaligid rito sa kadahilanang naakit ang mga zombies dahil sa enerhiyang bumabalot kay Jinbao, at ang pag-e-evolve nito ang nangangailangan ng oras, kaya dapat niya itong protektahan. At dali-daling nagpunta ang ating bida sa kinaroroonan ni Jinbao. Pinatay nito ang mga zombies na lumalapit, bukod pa dun malaki ang maitutulong ni Jinbao pag nag-evolve na ito sa E-rank. At dagdag pa nito habang nilalabanan ng mga zombies, na ito'y maliit na grupo lamang dahil sa kasalukuyan, makakalaban ito ng higit pa sa 100,000 o 20,000 o higit pa, at maaaring umabot ng 1,000,000 na grupo ng mga zombies, at kailangan din ng ating bida na lumakas, para makayanan nitong kalabanan ang ganon kadaming mga zombies. Maya-maya pa ay nakaramdam na ang ating bida ng pagkapagod, at kahit may kakayahan ng divorce skill nito na ipanumbalik ang kanyang lakas at stamina ngunit maliban sa mental spirit at nalalapit na ang limitasyon nito. At kung hindi lang sana humantong sa pag-evolve si Jinbao ay makakapagpahinga ito, ngunit may mga hindi inaasahan pangyayari, bagkus halos mga normal na zombies ay napatay na ng ating bida, ang mga natitira na lang ay ang mga awakened zombies, batid ng ating bida pag pinagpatuloy pa nito ang pakikipaglaban ay babagsak ito, dahil umabot na sa limitasyon ng mental spirit nito. At naalala ng ating bida ang ganitong eksena sa nakaraan nitong buhay, na namatay ito sa huli nitong pakikipaglaban, at balak ng ating bida na baguhin iyon, dahil may mga bagay pa itong balak protektahan. Sa kabilang banda naman, tumatakbo ang isang sundalo, sinabi nito kay Commander Lu, na umalis si Commander Guan at ginamit ang helicopter na may kargadong matataas na armas. Nagulat si Commander Lu sa sinabi ng isang sundalo. At sa kabilang eksena kung saan kinakalaban ng ating bida ang natitirang mga awakened zombies ay biglang dumating na sila Siake at mga awakened na kasamahan nito at kasama ang mga sundalo. Maya-maya pa pinaalalahanan ito ng ating bida, sinabi nito na mag-iingat, lalo na yung mga hindi awaken, kailangan nilang manatili sa may kukon at protektahan nila ito. At nagsihanda na ito para sumugod, at nagsisugod na nga ang mga ito. Sa pagsugod nito ay ginamit kaagad nila ang kanilang abilidad, at may isang awaken na kaya nitong e-absorb ang mga bato at balutan ang buo nitong katawan, at may mataas itong depensa. Pinagsusuntok nito ang mga zombies at ito'y napatay niya sa isang atake lamang. Ngunit nagulat ito dahil may tumalon mula sa kanya at mabilis nitong dinaanan ang mga zombies, at ang kakayahan pala nito ay ang lahat ng nahahawakan nito ay kaya nitong pasabogan. At napabilib ito dahil nabigyan ito ng buff para pabilisin ang kilos nito. Kaya bumilis ang galaw nito.
At ito yung tao na awaken na nagbigay sa kanya ng buff para bumilis ang galaw, ito ay nasa 5 minuto lamang ang itatagal. At namangha ang ating bida sa mga pinapakita nito dahil mabilis nilang natutunan ang kanilang mga abilidad, at marunong din itong makipagtulungan, at sama-sama itong nakikipaglaban gamit ang kanilang mga abilidad. Namangha ang ating bida at sa isip-isip nito, kung parehas lang sana ng pananaw si Commander Guan kay Commander Lu, siguradong mapapabilis ang paggawa ng shelter, ngunit iba ang pananaw nito. At sinabihan ng ating bida si Xia Ke na ito'y manatili lang dito para maprotektahan si Jin Bao. At napansin ni Xia Ke na ito'y nanghihina, kaya tinanong niya ito kung kailangan ba nitong magpahinga muna. At sagot na tugon nito na okay lang ito, gayong hindi ito pwedeng magpahinga sa kadahilanang nasa kritikal sila na sitwasyon, at hinubili niya dito ang pagbabantay kay Jin Bao. Paalis na sana ito, ngunit binigyan ito ng isang buff ng kasamahan nito para bumilis ang galaw nito, at nagulat ang ating bida dahil tinawag siya nito ng isang bayani. At nakatingin itong nagtatanong, sabay sinabi ng isang kasamahan nito habang binibigyan siya ng buff na kung hindi dahil sa ating bida ay siguradong mga zombies na din ang mga ito. Kaya iyon ang dahilan bakit niya itong tinawag na bayani. At dagdag pa nito na ang ating bida ay ang bayani ng shelter. At sumugod na nga ang ating bida, sa pagsugod ng ating bida ay naisip nito na naging bayani na lang ito ng walang kaalam-alam. At dagdag pa nito na ganito pala ang pakiramdam ng may umaasa at inaasahan ka ng iba. At nabigla ang kasamahan ng ating bida dahil sa may malaking zombies na dumating sa harap nila. Batid nila na isa itong awaken na zombies kaya humihingi ito ng tulong, at papunta na rin ang ating bida. At habang ito'y papalapit na ay ginamit na kaagad nito ang kanyang divorce skill at pinatay ito ng isang tira lamang. Nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan dahil tinapos lang ito ng ating bida sa isang atake lamang. At inutusan ng ating bida na puntahan nila ang mga kasamahan nila, dahil siya na ang bahala sa frontline, at sumangayon ang mga ito, sabay hirit na sinabi nito na mag-iingat ito, gayong ito ang kanilang bayani. At sa isip-isip ng ating bida na hindi na magtatagal ang mental spirit nito, kaya habang hindi pa nawawala ang buff na ibinigay sa kanya, ay kailangan niya na itong tapusin agad. Batid ng ating bida na sobrang dami pa ng mga zombies, ngunit buo ang determinasyon nito na tapusin niya na ito kaagad. Pinagwas-iwas na nito ang kanyang espada, at pinatay niya ang mga zombies sa isang tira lang. Nag-notify ang system na nakatanggap ito ng 500 evolution points. At nagulat ang ating bida gayong nadurog na lang bigla ang espada na hawak-hawak nito. Sa pagkadurog ng kanyang espada ay may dumating na awaken na zombie sa harap nito. Kaya ginamitan kaagad niya ito ng divorce skill. Pagkagamit nito ng divorce skill ay tumama ito sa awaken na zombie. Namangha ang mga kasamahan nito sa kapangyarihan at ipinapakita ng ating bida. Kaya sinabihan niya ang mga kasamahan nito na kailangan nilang galingan dahil nakikipaglaban ito ng buong lakas. Kaya kailangan nila itong tulungan para mabawasan ang pasanin nito. At sinabi nito na nasa higit 1,000 na zombies na lang ang natitira. Nabuhayan ang mga kasamahan nito dahil batid nila na malapit na silang magtagumpay, at sabay-sabay na nilang kinalaban ang natirirang mga zombies. At 5 minuto na ang nakalipas may isang helicopter na dumating malapit kina Commander Lu, at nagulat si Commander Lu. Batid ni Commander Lu na ito'y si Commander Guan, at tumawag na nga ito sa kanila. Inabot kaagad ito kay Commander Lu, at kinausap ito ni Commander Lu. Batid ni Commander Lu ang pinaplano nito, pero hindi niya ito tinanong at pinapabalik niya ito sa shelter, at tugon na sinabi ni Commander Guan na batid nito na nahuhulaan na nito ang kanyang gagawin. At binabalak nito na patayin ang ating bida, dahil pag hindi niya ito napatay, ay maaring siya ang papatayin nito. Galit na sinabi ni Commander Lu, na pinahihintulutan niya ito sa mga nakaraang nitong aksyon. Ngunit ang binabalak nito ngayon na patayin ang ating bida ay hindi na makatarungan, gayong itinataya ng ating bida ang kanyang buhay para mailigtas sila at ang shelter. At kinukumbinsi ito ni Commander Lu na itigil niya na ang binabalak niya gayong, tutulong itong makipag-usap sa ating bida, na patawarin ito sa kanyang mga nagawa. Ngunit hindi nagustuhan ni Commander Guan ang narinig nito, dahil wala itong balak na humingi ng kapatawaran sa ating bida. Dahil ang plano nito pagkatapos niyang mapatay ang ating bida at kukunin na nito ang posisyon ni Commander Lu, at di ito nagpapigil, batid ni Commander Guan na nanghihina na ang ating bida.
Kaya nilapitan niya na kung saan ang ating bida. Sa paglapit nito ay nagulat sila si Yake at ang mga kasamahan nito, dahil di nila batid kung ano ang gagawin nito. At sinuri iyon ng isang kasamahan ni si Yake, gumamit ito ng abilidad. Pagkagamit nito ng abilidad ay nalaman nila na si Commander Guan ang may sakay sa helicopter na nasa malapit. At biglang pumikawala na lang ito ng mga missile, papunta sa kung saan ang ating bida. At nagulat na naguguluhan ang ating bida dahil may mga missile na papunta sa kanya. At hindi na niya magawang umiwas sa kadahilanang pagod na ang katawan ng ating bida. At balak itong pigilan ni Siake, ginamitan niya ito ng telekinesis na abilidad, ngunit dahil sa bilis nito ay hindi niya nagawang pahintuin ito. At namuuna ang pagsabog sa pinangyarihan. Nagulat si Commander Lu sa malakas na pagsabog, batid nito ang pag-aalala. At biglang nanlumo ang mga awaken na kasama nito sa pangyayaring naganap, dahil namatay ang kanilang kinikilalang bayani, at nawala na ito ng pag-asang makipaglaban, gayong malapit na sana silang manalo. At laking pag-aalala ni Siake, habang tinitignan ng apoy na namuo sa pinangyarihan, ay sinabi niya rito, na wag itong mamamatay gayong kailangan pa nitong iligtas ang kanyang nakababatang kapatid, at hindi ka maaring mamatay sa lugar na ito. At dagdag pa na sinabi nito na nag-aantay ang kapatid nito. At sa kabilang banda naman habang nasa helicopter si Commander Guan ay sinabi nito na, wag nilang sayangin ang pagsakripisyo na ginawa ng ating bida, at hindi maiiwasan ang ganong pangyayari, kahit pati ito ay nalulungkot din sa naganap. At ang kailangan nilang gawin sa ngayon ay magtulungan na patayin ang mga zombies, para hindi mauwi sa panghihinayang ang sakripisyong ginawa ng ating bida. At dagdag pa na sinabi nito, na siya ang magtuturo sa mga ito para manalo, at malapit na nilang makamit iyon, gayong kailangan lang nilang makinig dito. At naiinis si Leader Xiao Cao at Commander Lu sa mga pinagsasabi nito gayong ito ang may dahilan kaya namatay ang ating bida, at sabay sinabi ni Commander Lu na, sa ngayon ay wala itong magagawa gayong batid nila na ang lahat ng natitirang awaken ay sa mga hukbo ni Commander Guan, ngunit hindi nito palalampasan ang mga nangyayari sa ngayon. Sa kabilang banda naman ay kinukumbinsi ni Siake ang mga kasamahan nito na awaken, batid nila na may hinanakit si Commander Guan sa ating bida, kaya nangyari ang mga bagay na iyon at alam ng mga ito na sinadya niya iyon, at hirit na sinabi ng isang kasamahan nito, na kahit ganun pa man ay kailangan nilang kalabanan ang mga zombies. At biglang nagulat ang mga ito dahil may imahe ng mga zombies na lumabas mula sa apoy at sa pinangyarihan, at sinabi ng kasamahan nito na maghanda na ang mga ito dahil batid nila na ito'y aatake na, paglabas ng dalawang zombies mula sa apoy ay bigla na lang itong bumagsak. Sa pagbagsak nito ay lumabas na ang ating bida, ito'y galit na galit sa ginawa ni Commander Guan, to'y natalo. At nawala na ang komunikasyon. At batid ni Commander Lu na nagwakas na ang buhay nito. Sa kabilang eksena naman kung saan ang ating bida, ito ay nagpasalamat kay Siake. Sa kadahilanang nailigtas niya ito, nagtaka si Siake sa sinabi ng ating bida, at nagkwento ang ating bida na, dahil sa pagpigil niya sa mga missile ay nagawa nitong makapagtago sa dalawang zombies na malapit, at habang ito'y nagtatago ay ginamit nito ang kanyang divorce skills para manumbalik ang lakas nito, at dahil doon kaya ito nakaligtas. At natuwa si Siake na buti at okay lang ito. At sinabi ng ating bida na hindi ngayon ang oras para magpahinga. At sinabi niya sa mga tauhan ni Commander Guan na makinig ang mga ito, dahil may limitadong oras lamang sila. At ang tungkol kay Commander Guan ito ay sinakripisyo nito ang kanyang buhay, at sa ngayon ay si Commander Lu na ang kanilang commander. At ang shelter ay ang kanilang tahanan. At nakikinig ang mga ito sa ating bida. At dagdag pa na sinabi ng ating bida na ito ang huling grupo ng mga zombies at kung may mga sasabihin ito, ay tsaka na nila ito pag-uusapan pagkatapos. At sa isip-isip ng ating bida ay nasa 1,000 mahigit na lang ang mga zombies, at karamihan sa mga ito ay awaken, at kahit ganun na nabawasan na ang dami ng mga zombies ay higit na mas madami pa rin ang mga ito kesa sa kanila. At dagdag pa nito na hindi din ito alam kung magtatagal pa ang mental spirit nito, at batid nito na ang kanilang sitwasyon ay napakalubha, at para mabaliktad ang kanilang sitwasyon ay kakailanganin nila si Jinbao at sana magising na ito. At dito na nagtatapos ang ating kabanata mga Lods, pa-like and subscribe. Maraming salamat, more thanks.